Basura kung ituring ng ilang kongresista ang inihaing impeachment complaint laban kay PBBM. Anila mahina at walang kabuluhan ng reklamo. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Nahihinaan ng mga kongresista sa grounds ng inihaing impeachment complaint laban kay PBBM. Sabi ni Caloocan City Representative Edgar Erice, basura ang reklamo ni Attorney Andre De Jesus. So, hindi ko makita yung logic dito. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. At sa tingin ko ay wala ito sa forma at walang substance. Dahil dito, duda si Erice sa tunay na motibo ni De Jesus. At kung siya ang tatanungin, wala raw siyang planong suportahan ito at posibleng isulong pa niya ang pag-dismiss sa reklamo. Si De Jesus ang abogado na nagsampa ng kasong disbarment laban sa kapwa-abogado na si Glenn Chong na dating congressman mula Biliran. Hinamon kasi ni Chong si First Lady Liza Marcos na humarap sa kanya para umano'y sampalin sa kasagsagan ng rally noong March ng nakaraang taon. Sabi ni Erice, nakakamangha ang mga kilos ni De Jesus sa inihaing impeachment nito laban sa Pangulo, gayong noong nakaraang taon ay kinampihan naman ng unang ginang. Pati ang endorser ng impeachment na si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay ay pinagdududahan din ni Erice. Medyo talagang nahihiwagaan ako, especially with the endorser. Tahimik lang kasi si Kong Jeb. Nagulat na lang ako siya yung nag-endorse. And he's identified with the Garcias who are known stalwarts of the of the NUP. At yung NUP mismo, sinabi nila na hindi sila papayag sa mga impeachment laban sa Pangulo. Para naman kay House Committee on Justice Vice Chair Jonathan Kit Flores, hindi na kailangang personal pang humarap ang Pangulo para sagutin ang reklamo. Isa rin si Flores sa mga duda sa grounds ng impeachment complaint. Partikular niyang tinukoy ang aligasyon hinggil sa umano'y pagkakasangkot ng Pangulo sa illegal na droga. Ayon kay Flores, mahina ang mga paratang kung ang tanging ebidensya lamang ay pahayag ng kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Maaari lamang ma-impeach ang isang Pangulo kung ang akusasyon ay nangyari habang siya ay nasa pwesto na. Iginit ni Flores na ang mga akusasyon ni Senadora Amy laban sa kanyang kapatid ay nangyari pa maraming taon na ang nakalilipas. Hindi rin daw matibay na dahilan para ma-impeach ang Pangulo dahil lang sa desisyon nitong hindi i-veto ang unprogrammed appropriations. Pinigyan din ni Flores na may kapangyarihan ng Pangulo na gumamit ng veto batay sa umiiral na mga batas. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.